Ang daan ng kalayuan, daan ng laman ay katahamakan. Ayaw ng Diyos na tayo po ay manatili doon. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. Kaya kung bakit hindi ka naglalago sa paglilingkod sa Panginoon, kasi wala kang panahon mag-pray. Kaya napakahalaga yung isang bagay, nagbigay ka ng panahon sa panalangin. Kung gusto ka na, ikaw ay talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Sa totoo lang po, marami ang nangarap magbago. Pero kung tinan mo, ilan lang talaga ang totoong nagbago. Ang ilan nga akala mo nagbago, pero meron pa rin ginagawang sikretong kasalanan. Ito po ang gusto ng marami. Gusto nila magbago, pero hindi nila magawa. Paano nga ba magbago isang tao? Maliban na isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, yan ang pasimula ng tunay na pagbabago. Yung biyaya o yung pag-ibig ng Diyos ay nananagana. At yung pananagana ng pag-ibig ng Panginoon, isa po sa napagandang bagay na dapat matuto tayo magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. In the book of John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Dahil sa kanyang pag-ibig, mga kapatid, no, na kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa kanyang pag-ibig, no, ano sabi ng Bible? Tayo po ay magkakaroon ng everlasting life. Meron tayong pilosopong kaisipan na pag sinabing nag-focus ka ng mga bagay sa langit, ay hindi mo nagagawin yung mga bagay ukol sa lupa. Pwede kang gumawa ng mga bagay dito sa lupa, po ay may kinalaman ukol sa langit. Sa paano pong paraan? Kailangan tayo ay maglingkod na may kabanata. Minsan nagpapawag-liwag din na lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Minsan ayaw na tayo nag-pray. Minsan hindi na tayo mga kapatid gumagawa ng mabuti. Minsan ayaw na natin mag-serve sa Panginoon. Kaya nakakalimutan na natin, uy, babalik pa na ang Panginoon. Isa pong napakagandang bagay na matuto po tayo mag-appreciate sa kabutihan ng ating Panginoon. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos. We are all believers. And being believers, sometimes sa simula, napakalakas natin, napakagaling natin. Walang negatibong bagay sa buhay ng bawat isa sa atin nung bago pa lang tayo mananampalataya. Hindi sa lahat ng panahon milagro ng buhay natin. Kaya that is the reason kung bakit dumarating sa point na tayo po ay nanghihina. Yung panahon ng kalakasan natin at panahon ng mga pagsubok. Kasi may panahon ng mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa panahon ng pagsubok, hindi ibig pong sabihin yan na pinabayaan na tayo, iniwan na tayo ng ating Panginoon. Kundi yan po ang panahon. Tayo po ay pagpalain ng Diyos ng mas malaking mga pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tangi lang natin gawin, kailangan natin na pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan na pinagdadaanan ng buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit ano nga ba ang gagawin natin? Unang gagawin natin na hakbang, mga kapatid, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at siya ang magtuturo sa iyong mga landas. Yan po ang sabi na salita ng ating Panginoon. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos sapagkat ang sabi nga dito, ang kalakasan natin sa Panginoon ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Kanya. Ito po ang kalakasan sa Diyos, yung magtiwala tayo, mga kapatid. Pangalawang bagay na dapat nating gawin, kailangan tayo manalangin sa Panginoon. Ang panalangin, ito po ang kalakasan ng bawat mananampalataya. Kasi sabi nga ng Bible sa aklat po ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Kailangan tayo manalangin na walang patid. Ibig sabihin, hanggat tayo nananalangin, ito po ang nagpapatibay sa atin. Ito po ang nagpoprotect sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ito ang nagpapanatili sa ating relasyon. So sa panahon na wala tayong mga prayer life, this is the reason kung bakit minsan tayo nanghihina, mga kapatid. Kaya huwag natin baliwalain ang panalangin. Sabi nga sa kasabihan, prayerless is powerless. So kung kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo magtiwala sa pananalangin sa ating Panginoon. Ang panalangin ay isang paraan upang makatanggap ng lakas mula sa Diyos. So yan lang dapat natin gawin. Tayo po ay manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga sa aklat ng Philippians 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. At pag sumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang iyong
mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay lumalapas sa lahat ng pag-uunawa. Mag-ingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, tingnan mo mga kapatid, mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, ang sekreto pala mga kapatid na dapat natin gawin, manalangin tayo. Saan? Sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit sa pangalan ng Panginoon? Kasi ang pangalan ng Panginoon, siya ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. He is our strength in this ministry. He is our strength in times of trouble, in times of weakness, in times, mga kapatid, hallelujah, of sickness. Siya po yung ating kagalingan. Kaya anong dapat natin gawin? Magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Dahil sa pagtitiwala sa Kanya, may malaki tayong pag-asa. Amen. Yan sabi ko nga, mga kapatid, na kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, sa pananalangin, sa Kanyang pangalan, mga kapatid, kahit natutulog ka, gumagawa ang Panginoon. Just like David, mga kapatid. Diba si David, dumating sa point na siya ay na-corner ng kaway at wala na siya magawa. Talaga nandoon, mga kapatid, nanginginig siya sa takot. Oh, we know na si David, siya ay magaling at malakas. Kaya nga niya patumbahin yung napakalaking giant, mga kapatid. Pero he is not exempted sa tinatawag na fear, mga kapatid. Siya ay natakot ng hinig. Pero ba naman, 3,000 of enemy na paligiran siya. So kaya hindi siya makatulog. Pero that moment, mga kapatid, sa panahon na yon, wala siya ibang ginawa kundi ang mag-pray. Kaya siya po ay nag-pray sa Panginoon. Habang siya nanalangin, siya po ay nagkaroon ng kapayapaan at siya po ay nakatulog. At habang siya nakatulog, nagulat na lang siya. Siya po ay nanaginip. Sinasakta na ng Diyos ang lahat ng kanyang kaaway. At if remember, mga kapatid, in this story, hallelujah, na gumagawa ang Diyos sa likod na wala tayong magagawa. Gumagawa ang Diyos sa likod nang tayo po ay natatakot, mga kapatid, sa panahon, hallelujah, na tayo po ay dumaraan sa napakaraming problema. Gumagawa ang Panginoon kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, mga kapatid, andoon ang Diyos sa panahon na ikaw ay may pagsubok. Andoon ang Diyos sa panahon na may karamdaman ka. Andoon ang Diyos, mga kapatid, sa panahon na nanghihina ka. Kanyang aalalayan ka sa panahon, hallelujah, na ikaw ay dapa na sa mga pagsubok. Ikaw ay ibabago ng Panginoon. Hindi lamang po tayo bigyan ng lakas physically, kundi bibigyan din tayo ng katagumpayan at kalakasan spiritually.